Kamusta po mga kabayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po. At tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Pinag-uusapan na po to sa mainstream media at sa social media ang pagsasampa po ng kaso o reklamo na tinatawag po na si Bendalo at tinatawag din pong Mangkanor di umano. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Inereklamo na ni Senator Erwin Tulfo ang 3 sa 18 nagpakilalang bagman ni Zaldico. Nag-ugat yan sa alegasyon na nakatanggap umano si Tulfo ng mali-maletang pera bilang kickback sa mga proyekto. Sinampahan ng senador ng grave oral defamation in relation to Cybercrime Prevention Act sa Pasay Prosecutor's Office ang mga binansagang Maleta Boys. Itinanggi ng senador ang pangatang nasangkot umano siya sa human trafficking. Giit ni Tulfo, pamumulitika raw ang dahilan ng pagdawit sa kanya lalo't matunog anya ang kanyang pangalan sa 2028 elections. Mga kapatid, Andre Felix po, Hindi po politika ang issue. Hindi po politika ang issue. Bendalo na tinatawag at Mangkanor, di umano. Hindi po politika ang issue. Ang issue po ng ating bansa ay malawakang korupsyon mula pa ng 2022 o 2023 hanggang ngayon ay patuloy po ang issue ng korupsyon at mga politiko ang nasasangkot. Hindi po pamumulitika. Hinahanap po kung saan po na-spread ang ninanakaw na pera ng gobyerno ngayon. Hindi po ba? At isa po kayo ron. Meron din issue kapatid mo at napakarami sa mga kaalyado mo. Hindi ba? Kung hindi dahil kay speaker, congressman ka pa lang, may issue ka na. Pati ang party list nyo, may issue. Hindi pamumulitika yan. Di po ba pumutok sa Cabral Files? Congressman ka pa lang, ang party list mo, billion-billion na natatanggap. At pati mismo, yung sa party list mo, na 2 congressman ay naging na malaki pa na ibigay sa yung pondo para sa kampanya mo. Maraming issue sa iyo. At hindi lang po issue ng maleta. Hindi ba, Erwin? May issue ka pa yung sinasabi mo. Di po ba? Pagdating sa babae. Marami kang issue. At hindi natatakot dyan ng mga Marines. Mainam nga yan, sinampahan mo ng kaso eh. Mainam yan. Para lumabas ang katotohanan. At marami pang magpapatotoo. Sa tingin mo, hindi nakahanda ang mga Marines na tinatawag nyong basurero o tinatawag nyong mga kargador at tinatawag nyong mga maleta boys? Eh yung maleta boys, hindi naman sa kanila galing. Dinala lang sa inyo. Di po ba? Merong financier yon. Yung maleta boys na tinatawag nyo, sila lang ang nag-deliver. Pero yung maleta, kayo nakinabang, di umano. Nakita nyo po, lahat po ng sangkot sa delivery ng maleta, nagdemanda po ng cyber libel, ng libel. Nakita nyo po, lahat po sila na na-involve. Puro demanda. Puro demanda. Pero inaasahan naman po natin yan. Dahil po ang magnanakaw, maraming pera sa panahon ngayon. Maraming pong pera ang mga magnanakaw ngayon. Lalong-lalo po, yung mga naka-Amerikana, nakabarong, yung nakabarong may nasuot-suot pa na cross, yung naka-Pilipinyana, di umano, napakaraming magnanakaw ngayon sa ating bansa, di umano, mga nakabarong, naka-Amerikana, naka-Pilipinyana. Meron pa yatang magnanakaw, mga broadcaster, di umano. Di po ba? Kaya dito po, akala kasi ni Erwin Tulfo, matatapos na yung issue na yan sa 18 Marines. May kasunod pa yan. Meron pa. Sunod-sunod na yan. May lalabas pa nga 14 sa susunod na hearing. At umaasa tayo na lalabas na rin at magbibigay po ng kanyang statement. Sino po? Sila Paul Estrada. Sila Zaldico. Hindi po ba? At yung mga kasamahan pa na mas marami pa. At lumaglalabas din ng mga dokumento sila, di umano. Nahandyan pa yung magtsuhin o maglolo na Bersamin. Si Pangandaman, ang dating sekretary ng budget.
Hindi po ba? Marami pa yan. Huwag kang mag-alala, Tulfo. Lalo-lalo na pagka nahando na sa investigasyon ng flood control ang mga politiko na tumanggap ng malalaking insertion at mga allocables. Lalabas yan. Maleta pa lang issue. Wala pa tayo sa mga politiko na tumanggap ng malalaking insertion. Wala pa. Kaya umaasa kami na magtuloy-tuloy ang investigasyon. Tulfo, Erwin, maleta pa lang yan. Natatakot na kayo, ginagahol na kayo. Puro kayo demanda, lahat po nagdidemanda na. Dahil nga po, mga kababayan, nabubunyag na po ang ginawa po nila kawalangian sa pera ng taong bayan. Ang ginawa po nila sindikato sa buwatan. Tapos naglagay sila ng mga sekretary sa ombudsman, protection nila, di umano. Nandiyan pa ang DOJ, NBI, protection nila, di umano. Dahil nga sindikato, hindi kaya. Grabe, no? Kaya expected na po natin yan. Expected na po natin kay Erwin Tulfo yan. Para lang masabi na siya ay hindi tumanggap at hindi siya kurap. Gagawin niya po yan para ma-divert. Idina-divert niya na siya ay malinis. Itong mga Marines, mga sinungaling ang mga Marines, mga 18 ex-soldiers, sinungaling! Samantalang ito'y utusan lang na gamit ng mga magnanakaw na politiko ni Saldico. Itong mga ginawa niyang bodyguard. Pero ang tanong, nakinabang po ba itong mga ex-marine sa mga ninakaw nila? Yumaman po ba mga ex-marine? Meron po ba mga sasakyan niya na mga bulletproof? Meron po ba yan na mga mansyon, mga bahay, yung mga Marines? Umasenso po ba sila? Yumaman po ba itong mga Marines? Di ba hindi? Ang nagsiyaman itong mga politiko ngayon na nagdidemanda, na pinasisinungalingan nila, parang lumalabas ito pang mga sundalo ang may issue ng kasinungalingan. Pero sila nagsisiyaman. Kay gaganda ng mga ari-arian. May bahay pa sa ibang bansa. Ang mga sasakyan, bulletproof pa. Karamihan sa kanila. Hindi po ba? Kaya, sana po mga kababayan, sana hindi po matanggal na Senate President si Peter Alan Cayetano. Yan po ang ating ipagdasal. Wala na po sana maghuhudas sa mga kasamahan niyang senador. Kasi po, pagka po hindi nila natanggal si Senate President Alan Peter Cayetano, magtutuloy-tuloy po ang investigasyon at marami pa pong matutuklasan si Erwin Tulfo na mga baho niya na nakatago, di umano. Makukumpleto po ang mga ebidensya. Magtutugma-tugma na po lahat ang sinasabi ng mga ex-marine. Hindi po ba? Excuse me po. Kaya po ipagdasal po natin na hindi po mapalitan si Senate President Cayetano. Magtutuloy-tuloy po ang investigasyon. Yan naman po ang layunin nila sa pangunguna po, siyempre po, ni Senador Rodante Marcoleta. Gusto niya pong mapanagot at maparusahan ang isang damukal na mga nakabarong, naka-Amerikana, naka-Pilipinyana na magnanakaw na ginawang legal ang pagnanakaw sa ating bansa. Di umano. Sana po mga kababayan, at tayo yung maasa na ang katarungan at ang kabutihan ang manaig sa ating bansa. Hindi po ang kasamaan. Bistado na po natin silang lahat. Hindi ba Erwin Tulfo? Sa dami ng issue mo. Tapos, ikumpara mo, credential nitong mga Marines na handa nila ibuhos ang kanilang buhay nung sila'y pumasok bilang mga sundalo. Samantalang ikaw, Tulfo, Erwin, pinagkakitaan mo lang, nagkamal ka ng salapi sa pagiging broadcasting mo o broadcaster mo at sa pagiging congressman mo at senador mo. Yumamang ka, di umano. Samantalang mga Marines na sinisiraan mo, ang kanila pong pinaglalaban, proteksyonan ng ating bansa nung sila ay mga sundalo, lumalaban sa digmaan sa mga terorista, sa kakarampot nakita nila, nakikipagpatayan sila. Samantalang ikaw, yumaman ka na yumaman, dumami pa asawa at anak mo, di umano.
Tapos sa iyo kami maniniwala na ikaw ang tama, na hindi ka nagnakaw, di umano. Masasabi na lang natin, isa kang malaking hindot, di umano, mga kababayan. Maraming salamat po at expected na po natin yan na magdidemanda yan para masabing siya'y walang ginagawang masama. Expected na po natin yan. Maraming salamat po sa gusto po na ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga biyaya na inyo pong pinagkakaloob. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. Kay Eric Hershaw from Canada. Kay Jem Aris from United Arab Emirates. Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley. Annie Jo. Kay Norma Garcia, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gay at Shena, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdefena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol Rolando Timbol from Alberta, Canada, kay Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspri, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Divinagracia from Bacolod City, at Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at shoutout po sa inyo lahat at God bless po sa inyo lahat. Ingat po kayo. At ingat din po tayo mga kabayan at kailangan po natin magtiis. Tiis lang po tayo at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin. Maraming salamat po. Bye-bye!